Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Ombudsman Remulla, sinigurado na may mananagot at posibleng magpasko at magbagong taon sa kulungan. Joel at Jinggoy, todo deny na wala silang kinalaman sa malawakang korupsyon. Kaya naman, binira ni attorney at ni Real Talk na may naka-wheelchair at naka-neck brace na naman pagdating ng arestuhan. Samantala, grabe, binunyag ang nakakagimbal na galawan ni Jinggoy at Joel sa koneksyon nila sa malawakang korupsyon. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ngayong araw, inihain na nila sa Ombudsman ang isang report na naglalaman ng scheme sa flood control scandal. Posible raw silang nag-commit ng plunder, direct or indirect bribery at korupsyon. Idinetalye ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang scheme. Nilalapitan umano ng mga mambabatas si dating DPWH Engineer Henry Alcantara para sabihing may budget allocation para sa flood control projects. Ito raw ang favorite nilang mga proyekto dahil 25 to 30% ang kickback dito kumpara sa ibang projects na nasa 10% lang. Matapos niyan, inuutusan ni Alcantara si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez para makagawa ng list of projects base sa budget ng proponent. Inilalakad ito ng isang nagngangalang Carlo Rivera para umusad ang projects. Sa oras na matuloy ang implementasyon, dito na nati-trigger ang SOP o tongpats sa mga mambabatas. Una nang binunyag ni Alcantara sa Senate Blue Ribbon Committee hearings na may di umano'y 150 million peso kickback na natanggap si Villanueva noong 2022 sa isang 600 million peso flood control project pero hindi raw ito alam ng senador. Taong 2024 naman, inutusan siya ni Bernardo na gumawa ng list of projects para kay Estrada. Nakatanggap daw ng 25% ng 355 million ng senador. Si Ko naman ang itinuturong may pakana sa billions worth of insertions sa 2025 national budget. Naninindigan si Villanueva na matagal na siyang nagkwestiyon sa Senado tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Aaralin pa rin daw ng kanilang kampo ang naging referral ng ICI sa Ombudsman. Ito ang panibagong hamon sa higher chamber matapos pumutok ang pork barrel scam noong 2013 nang masangkot din ng ilang mambabatas kasama si Estrada. Si Villanueva naman pinadismiss din noong 2016 kaugnay ng alleged misuse ng kanyang PDAF noong siya pa ay si BAC Party List Representative noong 2008. Malinaw naman mga kaibigan yung sinasabi dito ng ICI kung paano yung nakakagimbal na galawan ng mga politiko, mga district engineer at mga kontraktor kung paano nila ginagawa yung sistematikong korupsyon, lalong-lalo na dito sa flood control scandal na ito. Kaya naman mga kaibigan, syempre, todo deny itong dalawang senador. Sabi nga po ni Jinggoy wala akong tinanggap na anumang pondong nakalaan para sa mga flood control projects. Ganyan na ganyan din mga kaibigan yung sinabi niya noon, kung maalala nyo pa, doon sa Napoles scam. Ganyan din, wala siyang tinanggap, wala siyang kinalaman. Tapos naman mga kaibigan, ito naman si Villanueva. Sabi niya mga kaibigan, siya daw yung nag-expose. Siya daw yung kumu-question dyan sa flood control projects na yan. Kasi nga daw, malawakan daw yung corruption dyan. Talaga ba? Ang tanong, anong ginawa mo, Joel Villanueva? Ano yan? Parang yung ginawa mo doon sa secret decision ni Martires na parang ikaw lang yung nakakaalam? Di ba sinasabi mo, in-expose mo? Parang ang dating hindi naman naging national issue. Sige nga. Tsaka isa pa mga kaibigan, kung talaga seryoso ka dito, nasugpuin ito, Joel Villanueva, mismo ang malawakang korupsyon ngayon ay nasa Bulacan, Baluarte mo. Tapos, ang mahirap pa dito na hindi mo talaga maipaliwanag yung sangkot dito yung lagi mong kasama sa mga proyekto. Di ba? Si Henry Alcantara. Tapos, sinasabi mo ngayon, ikaw yung nag-expose. Ikaw yung kumu-question dyan sa mga corruption na yan. Kaya naman mga kaibigan, binira ni attorney. Itong mga politiko na nagmamalinis, nagmamagaling, nakala mo talaga puro champion pagdating sa corruption. Eto mga kaibigan, pakinggan natin si Attorney Claire Castro. Hindi yung papogi lang. Ang hirap kasi ng papogi lang eh. Parang lahat alam. Di ba? May mga ganun. Lahat alam.
Alam ko yan eh. Kasi ang dami nagrereklamo, ganyan-ganyan. Ito, tingnan niyo naman ang mga gawa dito na substandard. Tapos, yung pala, yung kwento nila, galing lang sa kwento ng iba. Wala pala siyang personal knowledge. Pero kung makapag-asta, mga ka-clear, as in, kala mo, siya yung may personal knowledge, hindi pala, chismis lang sa kanya. Diba? Yung chismis sa kanya, minagaling niya na. Tapos, yung minagaling niya, wala siya mapangalanan. Ang hirap nun. Kaya pala hindi siya makapag-file ng case. Meron ako nabasa ng ganyan eh. Akala ko ba magaling ka sa pag-iimbestiga? Ba't hanggang ngayon, wala ka pa nasasampahang kaso? Wala ka pa nasasampahang kaso. Puro sakay, sausaw, ang dating. Huwag naman magpasawsaw lang ng sausaw, di ba? Rider lang ba? Nakikisakay. Tapos, so parang pamidya-midya lang. Pwede yun. Di ba? Huwag lang papogi. Dapat may alam. Like, sino pinakamaganda dito? Senator Trillanes. Well, mga kaibigan, totoo naman, lihiti mo talaga yan pagdating kay Senator Trillanes, di ba? Lahat ng mga sinasabi niya noon pa, nung panahon ni Duterte. Pero anong ginawa sa kanya? Puro paninira. Pero ngayon mga kaibigan, totoo pala yung mga pinagsasabi niya noon pa. Kaso nga lang, yun na nga, siniraan ng mga dilis. Tapos ngayon mga kaibigan, marami talaga na nakikisawsaw ngayon sa pag-iimbestiga. Nakala mo talaga, yun nga, akala mo, champion sila pagdating dyan. Tulad nung sinasabi ni Villanueva, noon pa, sinasabi niya na meron ng korupsyon pagdating sa flood control projects. Pero, anong ginawa niya? Wala. May iba kasi, dami-daming kwento. Yung pala, walang alam. Nakisakay lang. Diba? So, baka karamihan dito nag-tell all na mga ka-clear. Na hindi nila nasasabi sa Senado. Diba? Bakit hindi nila nasasabi sa Senado? May nga nagkakampihan yung iba sa Senado eh. Minsan nababara, minsan, alam niyo yun, minsan nababara, minsan sinisigawan, minsan pinapahiya. Baka dito sa hearing nila, nasabi, lumalabas dito, pansinin niyo lumalabas dito na mga mamabatas yung mag-i-insert. Hindi ito proyekto ni Pangulo. Hindi ito proyekto, hindi siya parte ng NEP. Diba? Hindi ito proyekto ng NEP, hindi ito proyekto na naka-assign sa Pangulo, ina-assign do sa NEP. So gagawin nila, mag-i-insert sila. Sila mag-i-insert. Tapos lahat ng mga ginawa nila, mga anomalya. Ngayon, yung mga DDS gustong ipahit kay Pangulong Marcos Jr. Oo nga eh. Napansin ko din yan mga kaibigan. Itong mga dilis, lalong-lalo na itong si Pulong Duterte at syempre yung vice presidente natin na laging ipinapahid yung mga dumi, yung mga corruption na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Most especially mga kaibigan sa ating Pangulong Marcos. Kung tutuusin naman talaga, nagsimula ang lahat ng ito sa panahon ng kanilang ama na si Duterte. Tapos, kung makapagsalita, akala mo talaga ang lilinis. Ay nako, pero noon pa man mga kaibigan, di ba? Inugat na sila at laging sila yung suki pagdating sa korupsyon. Tingnan nyo kung sino naman yung bida ngayon pagdating sa korupsyon. Di ba? Sila din. Ay nako talaga. Ano ba nakinabang sa mga kickback na yun? Pero ang gusto palitawin dito, syempre mga DDS, tapos nandiyan na si Congressman Pulong Duterte, ang administrasyon ngayon, corrupt. Ay sino ba ang kumuha ng pera? Sino ba nagpapaimbestiga? Sino ba ang nagalit sa nangyaring ito? Di ba ang Pangulo, mga ka-clear? Tama. Sino may kickback? Si Pangulo Marcos ba? Sila. O ito mga mambabatas na itong sasampa ng kaso? Yan ang ginagawang naratibo ng DDS. Di ba? Yan. Para ipasa kay Pangulo Marcos Jr. yung mga pagnanakaw nito mga ibang mamabatas na to or ibang mga politicians na to. Na wala naman kinalaman ng Pangulo. Tingin nyo ba, kung hindi pa nagalit ang Pangulo dito sa nangyari at hindi niya natuklasan itong mga maanumalyang flood control projects na to, ma-open ba yung mata natin lahat? Hindi, di ba? Na hindi ginawa nakaraang administrasyon. Hindi tayo nagtuturo. Sabi nila, ipinapahid natin sa nakaraang administrasyon. Hindi. Pero parte sila, that's 13,917 na flood control projects, nasaan na? O, yung mga DDS, yan ang hanapin nyo. Nasaan yung 13,917 na flood control projects at hanapin nyo rin kung nasaan yung ghost projects na inamin ni dating Pangulong Duterte. Hanapin nyo yun. Dahil yun, punong-puno yun ng anomalya. Walang pag-iimbestigang ginawa doon. Tama. Di ba? Sino malalaking tao ang nakusuhan doon?
Nagbanggit ng Wala. pangalan. O tapos, after that, ano? Panakot lang? Wala, di ba? Kaya tuloy yung mga, itong gawain nila, nung panahon ng build ng dating Pangulong Duterte, nag-crossover pa sa panahon ngayon. Nabuti, no? Itong ika-3 taon ng Pangulo, aba, hindi pwede mangyari ito ulit. Kailangan ito mabunyag. Kailangan ito mabunyag. Oh, talaga ipagmamalaki na ang Pangulo ang nagpa-start ito dahil hindi ito ginawa noong nakaraan. Well, totoo naman mga kaibigan, hindi talaga yan ginawa ni Duterte nung panahon nila. Walang pag-iimbestiga. Alam na alam natin yan. Nangyari sa Parmali, di ba? Sa Pogo, lahat. Mga karamihan talaga ng mga pandarambong nung panahon ni Duterte. Wala tayong nakita na talagang nakulong. Meron, pero mga gawa-gawang mga ebidensya at paninira. Sina Dilima, di ba? Yun yung mga pinakulong nila. Kung titignan mo, yun yung mga lehitimo talaga na lumalaban sa korupsyon. Pero pinakulong. Pinakulong ng mga Duterte para walang kontrabida, 'di ba? Sa malawakang eto na, korupsyon na nangyayari nung panahon ni Duterte. Yun ang maliwanag. O, bakit? Pogo. Parmali. Yun. Isampal na, ayoko sa sampal. Ibigay natin sa harapan, ilapag natin, ibigay natin yung issue ng Parmali kay Congressman Pulong Duterte. Anong ginawa ng tatay niya? Huwag niyang, baka nakakalimutan niya, sinabi ng tatay niya, ano gagawin natin kay Michael Yang? Negosyante yan. Adre, wala naman tayong magagawa dyan. Nag-overprice na. Tapos, yung mga face shield, malapit na mag-expire, yung binenta. Overprice. Pero ano, ayaw pa imbisigan ni dating Pangulong Duterte, di ba? Pinaiwas niya. Ayaw niya nang papuntahin sa Senado. Galit na galit siya kay Senator Gordon. Dick Gordon. Yes. Napakalaking anomalya yun. Napakalaking nakawan yun. Pero may ginawa ba ang dating Pangulong Duterte? Wala. Pero mga kaibigan, yan sa Parmali, isa sa listahan na yan ng ating Ombudsman Remulla. Bubuksan niya ulit yan. Kaya napakaganda. Kaya kahit anong pagtatago nung panahon ni Duterte, abay eto na mga kaibigan, sisimulan talaga yan at mauungkat at sigurado may makukulong pa dyan mga kaibigan, dyan sa issue ng Parmali na yan. Oo. Nawala binasura lang nung panahon ni Martires tsaka ni Duterte. Ay nako talaga. Wala. Sa mga clear, tanong natin ngayon, nag-ready na po ang CI sa ICI. At mukhang ito naman yung hinihiling ng maraming ang mga kabayan natin. Pero still, dapat pa rin po, bago magsampa ng kaso, dapat kompleto. Tama. Hindi pwedeng, pabara-bara, pilis-bilis, tapos hindi kompleto ng ebidensya, tapos may magbaback out na witness, dapat matibay. Kasi pag yan na-dismiss, baka sabihin, magaling lumakad. Or kaya nabayaran, lahat ng lagi nabayaran. So, ang tanong natin, kung plunder ito mga ka-clear, no bail to. Kaya tanong natin, dito sa mga nirekomenda na kasuhan, dinala na sa ombudsman recommendation yan. So, it's up to the ombudsman na magpatawag ulit, it can be, mag-preliminary investigation. They can conduct a preliminary investigation for the other parties to submit their own counter affidavits. Then afterwards, the ombudsman can immediately recommend the filing of the criminal case sa Sandigan Bayan. Mabilis Yun na yun. lang yan. Pero nangako alam ko meron dito pangako si Ombudsman Ombudsman Remulla parang November 25. Nako. Parang meron na siya masasampahang Malapit kaso. na. Yun na yun. Kaya nga sabi ko, baka dumating na naman dyan, mga ka-clear, marami na naman magbumili ng mga neck brace, wheelchair. Ha? Mga kaibigan, oo nga no. Ang galing ni ni Attorney Claire Castro. Syempre, parang yung dati mga kaibigan pag nakakasuhan na sila, tapos nangangamoy kulong na, tapos nandyan na yung aresto, nako mga kaibigan, mawawala saglit, mga 5 araw, 1 week, di ba? Tapos pagdating nila sa media pagharap, naka-wheelchair, naka-neck brace, putik na yan mga kaibigan Real talk naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Siyempre mga kaibigan, yung sagot dito nila Jinggoy at Joel, eto, sabi nga ni Joel mga kaibigan, kung sino pa ang tapat, siya pa ang binabato ng kasinungalingan. Aba matindi.
Pero hindi kailanman matatalo ang katotohanan. Totoo naman yan. Kaya nga ngayon 'di ba? Nabubunyag yung mga katotohanan, 'di ba? Ikaw, itinago ninyo yung desisyon ni Martires. Tapos sasabihin mo sa amin, hindi ka nagsisinungaling, hindi mo itinago yung desisyon. Oh, 'di ba nga sabi ni Martires, kung hindi ko nasabi yan, hindi ko naman gawain yan, hindi ko trabaho yan. Bakit? Si Joel, alam niya naman na, ba't di niya sinabi? Oh. Tapos may lakas kang loob na sabihin pa to, kung sino pa ang tapat, siya pa ang binabato. Lalo na tong isa mga kaibigan, may sinasabi si Jinggoy. Sabi niya, lilinisin ko ang aking pangalan at buo ang aking tiwala na sa tamang panahon, mananaig ang katotohanan. Isa pa to mga kaibigan, akala mo talaga, no? Oh, ilang beses na to, pang Grand Slam mo na to na lagi kang nasasangkot sa kabalbalan, corruption, hindi ka pa talaga nadala. Tapos may sinasabi ka pa, lilinisin ko ang aking pangalan. 'Di ba? Yung 2 beses nga nalinis mo na yung pangalan mo. Oh, tapos pumangatlo ka pa talaga. Bakit? Kasi nga, siguro mga kaibigan umaasa sila na magpapatuloy yung kapangyarihan na nakasandal sila sa kapangyarihan nino ng mga Duterte. Umaasa sila siguro pagdating ng 2028, abay absuelto sila. Dahil siguro ang Pangulo is si Sara Duterte. Pero mga kaibigan, hindi tanga at bobo ang mga taong bayan, ang kapwa nating Pilipino. Hindi na po mauulit yan. Yang budol na ginawa ninyo, nako, ngayon pa lang talagang unti-unti na kayong malulusaw. Unti-unti na kayong nabubunyag. Kaya naman mga kaibigan, ang sabi ni Ombudsman Remulla, marami na ang makakasuhan pagdating ng November 25. At marami na din dyan, posible na may magpapasko at magbabagong taon sa kulungan. Tulad na lamang mga kaibigan ng sinasabi ngayon ng ating ICI Chairman Andres Reyes, na patuloy yung pag-iimbestiga nila at ito ay magpapatuloy at titignan nila kung saan sila dadalhin ng ebidensya. At ang matindi dito mga kaibigan, wala silang sasantuhin at sasagasaan lahat hanggang sa pinaka huling kasabwat dito nga sa malawakang korupsyon na ito. Napakaganda mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.